So ito, sunod, mga kababayan. Ito yung sunod ha. Ano ba yan, Ken? Yung sunod. Naku, mga kababayan. Ito na nga. Kung nakita nyo mga kababayan, dyan sa ating title. Ha? Sa title natin mga kababayan, kung nakita nyo po, ganito po siya. Si Imelda Marcos daw, dinawit nitong mga DDS, lalong-lalo na si Maharlika. Actually mga kababayan, alam naman po natin na si Maharlika po ay fake news. So ngayon, mga kababayan, pinagpilitan nila na kaya daw po naudlot at naunsami ang paglaya ni Digong dyan sa ICC dahil daw si Kaufman ay makamarcos. Dahil daw si Kaufman ay makamarcos. Bangag daw itong si Nicholas Kaufman. Mga kababayan, bangag daw. Paano ba nasabing bangag? Kasi ang sabi nila, si Nicholas Kaufman daw ay dating abogado ni ginang or unang ginang Imelda Marcos. Kaya daw naunsami itong paglaya ni Digong kasi daw tuta or hawak daw ni Marcos itong si Kaufman na abogado ni Digong. Yun ang sabi ng mga DDS. So ito po mga kababayan. Nakalagay po dito mga kababayan sa Philippines.news. Ayan. So ito, Nicholas Kaufman. Basahin ko lang mga kababayan. Ito po ay mula sa Philippine News. Duterte ICC lawyer Nicholas Kaufman, also former counsel of Imelda Marcos. So Nicholas Kaufman, Duterte's ICC lawyer, is speak on past meeting with Imelda Marcos. So meeting lang naman. Ngayon, sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi talaga titigil itong mga DDS hanggat hindi nila mai-connect dito si PBBM. Bakit? Nakalagay dito. Una, Duterte ICC lawyer Kaufman confirmed that he has served as a legal counsel of former First Lady Imelda Marcos several years ago. According daw ito mga kababayan sa pag-interview doon sa isang vlogger na si, ano ba yung pangalan nun? Mga kababayan, yung vlogger doon sa Netherlands na tourism, ano ba yun? Albin Tourism. Mga kababayan, ito po sa Mindanao Times. Post po ito ng Mindanao Times, mga kababayan. Wait lang, naglo-loading lang. So, ayan. Mindanao Times po yan, mga kababayan. Basahin ko. Duterte lead counsel refutes delaying tactics, accusation addresses Imelda Marcos connection. Kaya daw nagdi-delay itong paglaya or naunsami or naudlot ang paglaya ni Digong kasi daw hawak daw ng mga Marcos itong si Kaufman. So nakalagay dito, lawyer Nicholas Kaufman, lead defense counsel for former President Rodrigo Duterte in his International Criminal Court or ICC, has vehemently denied accusation of employing delaying tactics and addressed concern regarding his past professional associations, including a meeting with Imelda Marcos. In a recent written interview on July 29 shared by Albin Tourism, yung vlogger po yan, na bakla doon, na laging nag-o-organize ng rally. Netherlands, based supporter of former President Duterte, Kaufman provide detailed responses to questions surrounding Duterte's ongoing legal battle at the ICC, addressing the delaying tactics allegation. I am stalling nothing, he stated. He clarified that he would not pursue a request for interim release while being prevented from accessing information which I believe to be crucial to obtaining the object, while unable to elaborate on the precise nature of the information. He indicated that these delays are not attributable for the defense, emphasizing his commitment to true presentation. I am not going to apologize for doing my job truthfully, even if it is not an appease required by the others.
Koopman asserted, adding that the former president is fully informed of consent to his team's activity on his behalf. So ngayon, ito nakalagay mga kababayan. Kaya ngayon, binanatan daw ni Koopman si Harry Roque at sinabi ni Koopman dito na involving daw na crisis scheme. Tapos ito na, nakalagay dito mga kababayan. He described the prosecution case, fantastic jury indicate perpetration which posits that crime were committed by others or subordinated for the former president. Supposed domineering control and enacted pursuant on an elaborate criminal plan. So nakalagay dito mga kababayan na si Koopman daw ay nakipag-meeting kay Imelda Marcos sa Maynila 13 years ago. According dito sa tinanong daw siya nung Alvin the tourism, yung vlogger doon na bakla. He directed address the interview. As you know, Alvin, we visit the former president on a daily basis. You see us coming out of the prison regularly and you are our best witness to the fact that this statement and rumors are malicious lies. Kasi delaying tactic daw ang ginagawa. So ito po mga kababayan. So according sa tinanong ng vlogger, nakalagay dito, he further noted that this meeting occurred before the Duterte family was recognized as a political force to be reckoned with the Philippines. Kasi nakalagay dito, responding to a question regarding to a Forbes Africa article. So tinanong daw siya nung vlogger, mga kababayan, kung totoo ba ang nakalagay doon sa Forbes Africa article and potential conflicts of interest due to his previous client, particularly a meeting with Imelda Marcos. Koopman was unequivocal. So hindi daw nagsasalita si Koopman dito. So maya-maya sinagot daw ni Koopman, the former president is fully aware of my former client. Alam daw ni Digong ito na client ni Koopman noon si Imelda. So hindi naman kukunin ni Digong yan or ni Sara kung hindi sinabi ni Koopman na actually I am the lawyer before, I am a counsel, part of a counsel of Imelda Marcos. You know that? The mother of the president right now. Syempre isasabi niya, ikaw ba naman negosyante? Si Vicky Bello nga, mga kababayan, na biktima sa Europe eh. Di ba? Gawin nilang issue yan na dili-dili at hindi makalaya dahil hawak ni Marcos, tuta ni Imelda. Ganunin nila yan, mga kababayan. Kung naalala nyo, si Vicky Bello nga na biktima ng isang sales stock ng isang derma. Do you know her, Vicky Bello, in the Philippines, using this kind of machine? Pero hindi alam nung dermatologist na nagaganon-ganon sa mukha na si Vicky Bello pala yun. Diba? Kung si Koopman, syempre, pag sinabi niya, are you the president of the Philippines? Yes. You know why? You know what? Before, I am the lawyer also of Imelda Marcos. Syempre, ipaalam niya para siya yung kunin. Kasi si Koopman, yan ang kanyang trabaho. Lawyer. So, kailangan niya ng kliyente para kumita siya. So, ngayon, para kunin siya ni Duterte, magpakilala siya na may mga hinahawakan siya na Pinoy din katulad ni Digong. Isa na si Imelda. So, sabi dito ni Koopman, mga kababayan, na he stated that former president is fully aware. Di ba? Ayan, stated, fully aware. Fully aware of my former client and also knows that my meeting with Imelda Marcos took place more than 13 years ago over a Chinese meal in Manila. So sinabi pala ni Koopman ito kay Digong at fully aware daw si Digong na nakipag-meeting si Koopman kay Imelda Marcos sa isang Chinese restaurant sa Maynila. So anong issue doon? Ang issue doon, delaying tactic? Delaying tactic ba ang ganon? Porkit naging lawyer ni Imelda si Nicholas Koopman. At take note, anong sabi ni Koopman dito? Nagkita daw sila ni Imelda 13 years ago sa Manila. He further noted that this meeting occurred before the Duterte family was recognized as a political force. So hindi pa daw kilala ang Duterte family doon na meron pala silang ganitong grupo ng politika. Or hindi pa si Digong president at the time, 13 years ago. Di ba? Hindi pa presidente,
si Digong at that time at hindi pa daw kilala. Wala pa daw ganung nabuo. Kasi si Digong kilala lang sa Davao. Di ba? At hindi. Kaya nga may kasabihan tayo mga kababayan, maliit lang po talaga ang mundo. Kung dati, nasa taas ka, magugulat ka ngayon, bigla kang bumagsak. Di ba? Oo. Tandaan ninyo, ang dagat hindi laging high tide, naglo-low tide din. Yan, alam nyo sa totoo lang, hindi natin lubos akalain. Ang liit talaga ng mundo. Na ang lawyer ni Digong ngayon ay lawyer pala ni Imelda doon. Bakit ba yan nangyari? Dahil po yan sa kabubuhan at katangahan ni Digong at kayabangan niya. Ikaw ba naman murahin mo yung Diyos? Sisingilin ka talaga ng Diyos. Diya? Ikaw ba naman bastusin mo ang kapwa mo Pilipino at patayin mo walang due process? Talagang pagbayaran mo ang kasalanan ginawa mo. Di ba? Kaya tandaan ninyo, ang dagat hindi lang nag-high tide, naglo-low tide din. Kung dating presidente ka at ang liit lang ng mundo. Di ba? Si Imelda, di mo lubos akalain na si Imelda pala, lawyer pala niya si Kopman noon, nagiging lawyer ni Digong ngayon. Di ba? Hindi mo lubos akalain yun? Hindi mo nga alam na ang tatay mo may anak sa labas, magugulat ka, naging jowa mo. Yeah, kasi hindi mo kilala na anak pala siya ng tatay mo sa labas. Di ba? May mga ganyang senaryo, mga kababayan? Hindi mo lubos akalain na meron palang ganyan. Di ba? Am I right? Mr. Chair? Hindi mo lubos akalain na meron palang ganon. Meron nga mga senaryo, mga kababayan, na pangyayari na minsan, di ba? Minsan, yung naging jowa mo, anak pala ng tatay mo sa labas. Minsan nga, magugulat ka, pinsan mo lang naging jowa mo yung pinsan ko sa probinsya, ang asawa niya, kamag-anak lang din nila, second cousin niya. Bakit? Ang lolo at yung lola nung jowa niya or naging asawa niya, magpinsan. Di ba? Kaya ang liit ng mundo, mga kababayan. Quenlayo ni Silupo at sa Sirisa Force. Ang liit ng mundo. Di ba? Di nyo lubos akalain na yung abogado ni Imelda Marcos 13 years ago, si Kopman, naging abogado ni Digong ngayon. Di ba? Di ba? Kaya wag nyong idahilan na kaya nagdili-dili ang tactic na, delaying tactics daw, na si Digong ay hindi makalaya dahil hawak daw ni Marcos si Kopman. Ay putang ina ko ako tanungin, anong koneksyon ng kaso ni Imelda at kaso ni Digong? Sige na, ang kaso ni Imelda, pag sinabi natin kaso ni Imelda, trial of the century yun. So, pag sinabi natin trial of the century, yan yung mga ari-arian nila sa Amerika. Diba? Na inagaw ng PCGG at yung mga alahas na na-confiscate sa Hawaii. Yun yung kaso. Ang kaso ni Digong ay yung pagpatay niya dito sa Pilipinas na hindi niya dinaan sa due process. At take note yung trial of the century sa Amerika ni Imelda ay hindi po si Kaufman ang lawyer niya doon. Kundi syempre, bago tayo mag-live, mga kababayan, sinesearch ko talaga agad. Paano naging connection si Kaufman? Kung sinabi naman ni Kaufman na may connection siya kay Imelda, yes, tanggapin natin. Pero dito po nakalagay, mga kababayan, ang naging lawyer po ni Imelda sa trial of the century ay si ito. Jerry Spence. Ayan syempre nag-Wikipedia tayo. Ang lawyer po ni Imelda na nagpapa-acquit, ang nagpa-acquit sa kanya ay ito po. Wait lang. Full case decided verdict. Ayan, acquitted on all charge. Ayan, ang defendant niya, Imelda Marcos, siya ang defendant. And then, sinong judge sitting? Si John F. Keenan. And then, ang nagpa-acquit sa kanya ay si Jerry Spence. Yan po ang naghawak ng kaso, si Jerry Spence. Ayan po, mga kababayan. Ang naghawak ng kaso ni Imelda sa trial of the century. Ayan po, logo po yan ng United States of America. Siyempre, matalino tayo, hindi tayo katulad sa DDS na nakabasa lang ng Forbes Africa, issue agad. Hindi So, anong kinalaman ni Imelda doon kung hindi makalabas si Digong? Anong power ni PBBM kung hindi makalabas si Digong? Ulitin ko, mga DDS, na bobo, tanga-tanga, inutil, utu-uto, hampas lupa, mga putang ina ninyo. Ulitin ko. Anong kapangyarihan ni Marcos para i-delay at hindi palayain si Duterte? Anong kapangyarihan? Kung may kapangyarihan si Marcos dyan at kung may koneksyon si Marcos dyan sa ICC, edi sana hinatid na ng ICC si Duterte para hindi sila magproblema dyan, kabaho-baho na ng kwarto ni Digong, walang ligo-ligo.
Di ba? Amoy bulok na banig na yan dyan. Amoy alimungpong. Di ba? Kung ako taga-ICC, hindi ko pahirapan sarili ko. Kami gagastos magpagamot niyan. Walang ligo-ligo, walang toothbrush, walang palit-palit ng brief. Amoy alimungpong, amoy banig na yung kwarto. Nasupokit na yung kahit langaw. Hindi na magtagal sa loob. Di kung may connection si Marcos, di surrender ko na lang mo. Ako yung taga-ICC, mga dipoga, mga lintian, boga. Pesting yawa, gid ba kayo mga DDS, kayo mga bobo kayo? Kung ako yung taga-ICC, sino ba naman mag-ipit-ipit sa tao na yung kabaho-baho ng kwarto, walang ligo, walang toothbrush, walang palit-palit brief? Hindi na natin alam na tumain na yata sa short yan amoy alipombra na. Hindi na Diyos mio Marimar, sa tingin ninyo sa kalagayan ni Digo ngayon, makapunta pa ng CR, maglinis ng puwet yan? Hindi na halos makatayo yan. Tandaan ninyo mga DDS, just try to imagine, sa ganyan katanda na sabi ni Hanilit na hindi natatayo halos, hindi na natutulog, ayaw na niya sa kwarto niya. Sa